moments later. Hi guys, magandang araw. So, ako ulit ngayon. So, dito sa video na to guys, kasama ko yung asawa ko. So, ang topic po natin guys, yung pagkakaroon namin ng permanent residency dito sa Canada. Ito lang linggo na to, July 11, 2025. So, tatanungin natin tong katabi ko guys, kung ano yung feeling niya na ngayon ay permanent resident na kami dito sa Canada. So, uulitin ko ulit sa mga bago pa lang sa YouTube channel namin. Dumating kami dito sa Canada guys, 2021. Ako muna yung nauna as international student. So, dumating ako dito July 17, 2021. Then, nag-aral po ako ng 2 years. Equivalent 2 years, so 3 years PGWP. Then, last year, 2024, nag-apply kami ng BCPNP, Health Authority, non-EE, or ang stream po namin is Health Authority. So, tanungin natin itong katabi natin. Daddy, anong reaction mo or anong feeling mo ngayon ay legally permanent resident na tayo dito sa Canada? Siyempre, masaya. Masaya para sa pamilya. Siyempre masaya, tapos ito na siguro yung hirap at sakripisyo natin dito sa Canada guys. Siyempre bilang international student, hindi po madali ang mag-stay dito sa Canada, especially yung adjustment, environment adjustment, weather adjustment, lahat ang dami nating in-adjust sa ating sarili, sa ating pamilya. Tapos, syempre, financially, emotionally, and physically, natamasa din po natin yan. So, hindi lang po ako, alam ko kayo din, mayroon tayong iba't ibang problema or iba't ibang sacrifices na ginawa natin para pumunta dito sa Canada. So, finally guys, uulitin ko, PR na po kami dito sa Canada. So, thank you so much Lord dahil binigay niyo po sa amin yung perfect timing. Alam ko din po sa mga nanonood or katulad ko kayong international student na naghihintay ng final approval or naghihintay po ng PR, there's a perfect timing for everything. Hindi man ngayon, pero darating po yan guys. Basta dasal lang, tsaka syempre kunting sipag din, gawa din po tayo ng way para makamit po natin yung mga pangarap po natin. Kasi yan lang po naman yung natin talaga, yung goal natin dito sa Canada, yung maging stable tayo dito sa Canada, magkaroon ng magandang future ang ating mga anak. Ayun. Tapos ngayon, dahil PR na po kami sa Canada guys, ang iniisip po namin yung stability at saka yung retirement. Retirement kung saan kayo magre-retire. Siyempre, ang Canada guys is second home po natin ang Canada, diba? So, siyempre, hindi mo maiiwasan yung iisipin natin kung saan tayo magpo-for good, kung ano yung So, ayun. So, ikaw daddy, ano yung mo? Basta masaya ka. Basta ngayon, masaya ako. Dahil hindi ko pa iniisip yan. Basta PR ako dito. So, ang isi-share ko sa inyo guys, para makatulong din, nung nakuha po namin yung approval na permanent resident na po kami sa Canada, although wala pa po yung ID namin, kasi pag na-approve po kayo, ang ibibigay muna sa inyo is yung e-corp, Electronic Confirmation of Permanent Residency. Yun yung ibibigay sa inyo. Tapos, habang naghihintay po tayo ng PR card natin, 4 to 6 weeks po yon, sana dumating ng mas maaga. Ang unang ginawa namin nung nakuha po namin o na-receive po namin yung e-corp or Electronic Confirmation Permanent Residency, nag-update na po kami ng SIN. So, ang unang gagawin nyo guys, mag-update kayo ng SIN nyo. Kasi yung SIN po natin dati, sa anak natin, study permit yon. Then, yung SIN ko, work permit yon. Ganon din po yung
OWP natin, work permit yon. So, ang unang-unang gagawin natin, update ng SIN, pupunta tayo ng Service Canada. So, kami, ang ginawa namin dito, pumunta ako dito sa Port Saint John na lang. And then, ang pangalawang ginawa ko, nung nakuha ko yung updated na SIN na PR, for PR, pumunta ako sa mga bangko. Nag-update po ako ng personal information. Binigay ko yung SIN, yung confirmation ng permanent residency. Yun ang binigay ko. Kasi syempre, sa bangko, work permit pa rin para tayo doon eh. And then, yung pangatlo, nag-provide ako ng SIN ko at confirmation sa employer ko. So, employer ng asawa ko, nag-provide siya ng confirmation. Then, vice versa, SIN tsaka yung e-corp. Then, sa anak ko, kung may pasok na sila this coming September, so ipapakita ko din yung confirmation, or siguro sa September, mayroon na siguro kaming PR card. So, hindi ko na ipapakita siguro yung confirmation ng PR namin. Ipapakita ko na lang siguro yung SIN niya. Hindi siguro, ano na lang, kailangan pa bang ibigay yung SIN sa school? Or yung ano na lang siguro, PR card lang? Siguro hindi naman siguro kailangan ng SIN ng bata sa school. Parang siguro lang ano yung card lang. So, paki-comment naman diyan sa baba guys kung sa school ng anak ko pagbalik niya ng September, kailangan ko pa bang ibigay yung SIN niya or yung ID card lang. Pero sa tingin ko sa ID card lang siguro kasi aanuhin nila yung SIN, di ba? And then sa employer ko, yun, nag-provide ako ng confirmation tsaka yung SIN ko. Then, CRA, sa CRA or Service, ano ba yung CRA? Service Revenue. Canada Service Revenue. Sa CRA account natin, pwede nating i-update yung ano natin, SIN natin ulit, tsaka confirmation of PR. Yun yung ginawa ko. Then, panglima, in-update ko din yung status namin dito sa Canada sa health card. Kasi yung health card or dito sa British Columbia guys, MSP o Medical Service Plan. Ewan ko sa ibang province. Pero sa amin dito guys, yung health card namin is MSP. So, ang ginawa ko doon sa account ko na MSP, update ng status. So, before is work permit kami or yung anak ko is study permit. So, ang in-update ko na lang is PR, permanent resident. Tapos, nag-provide ako ng SIN, tsaka yung e-corp. Yun din. Pero, ginawa ko yun guys sa online. Kasi may online ako or yung mga nakatira dito sa British Columbia. For sure, may online account din po kayo sa MSP. Kasi sa anak ko guys, study permit pa siya dati, nung hindi pa kami na PR. Nagbabayad siya ng 75 monthly. So, ngayon, dahil PR na kami guys, update ko yung ano namin, confirmation namin ng PR, tapos yung SIN niya. So, hindi na siya magbabayad ng 75 monthly sa medical service plan. Ganun din na ako, tsaka sa asawa ko dati, nung work permit na kami, hindi na kami nagbabayad ng 75. So, ayun. Then, ano pa yung ginawa ko nung nakuha ko yung confirmation ng PR. Yun nga, sa bangko, yun. Tapos sa employer. Sa asawa ko kasi, siya yung may driver license. So, kailangan din niyang i-update yon sa government building or dito sa government building ba yun, yung tagkuhanan ng CIBC, di ba? Sa CIBC government building. Kailangan din niyang dalhin yung driver's license niya dati, na work permit pa siya noon, tapos i-update lang niya. Yun. Pwede niyang i-update din, dalhin niya yung yung physical PR card na, tapos ipapakita lang niya para palitan yung yung driver license. Hindi ko sure. So paki-comment din ulit sa baba guys kung dadalhin ba niya yung PR card para palitan yung driver license niya na PR na siya, or may ilalagay silang sticker. So wala akong idea nun guys kasi hindi pa tayo naka-experience. Pero ang alam ko, kailangan i-update kasi yun yung nakalagay doon sa e-corp na kailangan i-update ang driver license pag na-PR ka na. So, dadalhin niya yung PR card niya, papakita niya sa government building, tapos pipicturan ulit. Yun, pipicturan ulit.
So, ganun din yung sa amin ng anak ko kasi mayroon tayong BCID dito sa British Columbia. So, pupunta din kami sa government building din. Pakita namin yung permanent resident card namin. Tapos, bibigyan kami ng panibagong BCID card. Pipicturean kami para i-issue kami ng another ID. Ganon. So, ngayon, hindi pa namin magawa yon dahil wala pa yung physical card namin na as PR. So, siguro pag dumating na po yung ID namin ng PR card, yun yung last na gagawin namin. I-update po namin yung mga BCID namin. Yun. So, share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga ginawa ko nung nakuha ko yung confirmation ng ano namin, PR namin. So, at least nagkaroon kayo ng idea guys. So, I hope nakatulong tong video na ginawa namin ngayon. So, yun pa rin. Dati pa rin yung mga gagawin nating vlog guys. Tungkol dito sa Canada. Doon pa rin sila about sa international student. Travel, tsaka mga food vlog, ganon. Kasi syempre alam niyo naman po na mahilig po tayong magluto. So, hanggang sa muli, hindi na ako magtatagal guys. Bye! Maraming salamat sa nanood.